So, in Psalms 119, basahin natin to. 105. Alam na alam niyo ito eh. Your word is lamp for my feet, a light on my path. Yun lang naman, ano? Meron ba kasunod? So, yun ang ating salita ngayon, na ang salita ng Diyos ay liwanag sa ating mga paa. Ang tawag ng Panginoon Diyos sa daigdig ay kadiliman. Kasi, ang daigdig ay puno ng uncertainty. Hindi mo alam kung buhay ka pa bukas, o malusog ka pa bukas, o may trabaho ka pa bukas, o ano mangyari. We do not know what would happen tomorrow. Kaya ako'y natutuwa na disgrasya pala sila Micaela, si Jason, sa tandang Sora. At ako'y nagpapasalamat at hindi nabawasan ang kanyang beauty. Kahit na siya ay sumemplang sa kalsada. Yun ang pinasasalamat. Uncertain, very uncertain. No? At nag-aayos naman sila sa halagang 300. No? So, manaloob ko eh. 300. Hindi, biro lang Jason ha. Saan si Jason? Okay. So, yun ang kanyang first casualty bilang mahusay na driver. Si Lok naman, ang kanyang casualty, nakabangga siya ng MMDA. Binangga niya. At nagkabayaran naman ng 100. It's very uncertain. Hindi mo alam, ano? At hindi rin na, actually, maraming kasinungalingan sa daigdig. Kaya nga si Jesus ay katotohanan at siya ay ilaw. Marami talaga ang kadiliman dito. Kaya nga sabi ni David, yung salita mo ay ilaw sa aking daan. We are traveling in this world. Meron malapit na, may matagal pa, may kasisimula pa lang. But we are traveling. And in our travel, we do not know where to go. Hindi mo alam madadapa ka ng pala. Hindi mo alam madidisgrasya ka pala. Hindi mo alam nakapamakan pala yung pinupuntahan mo. Kaya, the Lord is light para maliwanagan tayo. And His Word is light. Siya ang liwanag natin dito sa daigdig. Sa kabila ng kadiliman, full of uncertainty, God is giving you light in your heart. Na you know, nandiyan ang kanyang protection. Na alam mo na ang kanyang salita ay totoo. Ang kanyang mga pangako ay tutuparin niya. Pwede kayo talagang humingi ng literal. Kaya nga, minsan sinabi ko kay Pastor Mon, huwag kang hingi ng thy will be done. Kasi nga, nag-50-50 siya nun eh. Huwag thy will be done. Kasi mamaya, gusto, ang will niya talaga, kunin ka na, di wala kang magawa. I-ano mo muna, i-reserve mo yan, thy will be done. Humingi ka ng, ang pinapipray ko sa iyo, alam mo, Pastor Mon, 10 years, magkaroon ka pa ng 10 years. Ako nagpipray para sa iyo. Yun sa iyo, thy will be done, i-reserve mo yan. Ulitin mo yan kapag dumating na ang 10 years. Ihingi mo yan. And God is giving what you ask. Kaya sabi ko sa kanya, 10 years, humingi ka. At praise God, wala dito si Pastor Mon. Ibig sabihin, malakas na talaga siya, no? Gumagala na. Nasaan si Pastor Mon? Hindi kasal. Praise God. Nakagala na. Kita mo? Inireview pa ako. Kasi gusto niya more than 10 years. Ikaw, huwag muna. Sa kalagayan mo, parang hirap mabuhay pa ng ilang taon. Pero hingin mo 10 years. Yung thy will be done. Wag. Ano yung uncertain yan? Akala ko niya talaga kunin ka na. Tsaka na lang muna yan. Humingi kayo sa Panginoon. God is specific. At ibibigay niya yan. Panghawakan niya yung sinabi niya na hingin niyo ang inyong ang ibigan at ipagkakaloob sa inyo. Tapat siya dyan. Kaya ang bawat gawin nyo, hingiin nyo, pero yung type na kalooban niya. Yan, buhay kalooban niya.
pangangailangan, yung pagkain, ano yan, kalooban niya yan. Kagalingan, kalooban niya yan. Kaya sabi ko, i-reserve mo yan, thy will be done. Mamaya, kalooban niya, talagang ayaw mangyari sa inyo. Kalooban niya, ano magagawa mo? Maging positibo kayo sa hinihingi nyo. Maging specific kayo sa hinihingi nyo. Hindi yung thy will be done. Thy will be done kung nandun na. Pero kung hindi, darating pa, humingi kayo ng specific. And God is faithful. God is true in His Word. Ano man ang hingin nyo, ipagkakaloob sa inyo. Kaya praise God. Kaya ngayon, nagkakasal na uli si Pastor Mon. Sabi, pagpaliban mo yan, thy will be done mo. Praise God. So, in Psalms 119, is giving you light what to do. The Word is a light. His Word is giving you instruction sa uncertainty. Kaya nga maraming salita yan, maaring light, maaring instruction, guide, pero isa lang yan, idinadaan ka sa tamang pamamaraan because this world is full of lies. This world is darkness. This world is full of uncertainty. So hold on His Word, and that is the lamp unto your faith. The Word is God, is light, as God Himself is light. His Word, the very Word of God, ang kanyang salita ay kanyang presensya. Ang kanyang salita ay ibinigay na sa atin habang siya ay nasa kalangitan. Para bang pag ako nagbigay ng mga sinabi ko at may pirma ako yan. Ano ko yan? Katotohanan yan. Paniwalaan niyo yan. Kapag sinabi ko na babayaran kita. Kapag sinabi na may penalty, magbabayad ako. Kasunduan yan. Salita yan eh. It is agreed. And the Word of God is an agreement to us. At yan ay gaganapin niya. Kaya nga, liwanag yan eh. Kasi marami ang napapahamak dahil sa kamangmangan. Marami ang nangahawakan at napapahamak dahil di nila alam ang kalooban ng Diyos. So nadidiliman sila. They're full of uncertainty. But if you are in the presence, in the Word of God, alam mo, yun ang nagbibigay sa atin ng katatagan. Yun ang nagbibigay sa atin ng righteousness. Yun ang nagbibigay sa atin ng pamamaraan at talino. It's like a lamp. Kaya nga dito, dinescribe ni David, ang salita niya ay liwanag sa kanyang dinaraanan. Sino na rito nagbabasa ng Bible? Amen. Ay yung iba, hindi pa kasi hindi nagtaas ng kamay. Ano? Amen. Magbasa kayo ng Bible. Okay? At lagi ko rin sinasabi, bago kayo magbasa ng mga sulatin ng iba, ng mga ibang pastor, ng ibang ministro, basahin nyo muna ang Bible. Kasi pag inuna yung basahin ng mga sulatin nila, magiging bias kayo sa Bible. Ang dami-daming pwedeng basahin tungkol sa Bible, pero hindi binabasa ang Bible. Basahin nyo ang Bible para hindi kayo masway, hindi kayo ma-influensyahan at naging bias kayo sa Bible. Kasi kapag inuuna nyo mga ibang kasulatan, kahit na Christian yan, kasi ang daming mga kasulatan ngayon sa mga literature sa Christian, na actually, mali dito. Limbawa, may lumalabas kayo na wala na daw impyerno. May nagtuturo ngayon na yung si Job daw ay hindi literal. Na wala ng rapture. Na wala ng second coming. Aba, mga Kristiyano, ito ba't ganito? Ngayon, kung hindi ka nagbabasa ng Bible, madali kang maniwala. Kaya nga, this is the lamp, this is the truth. Kung ano pa pinagbabasa nyo. And it gives you wisdom. Sige nga, ulitin ko yung tanong, sino rito na yung nagbasa ng Bible? Uy, dumami na. Kanina lang, wala. Ilang beses kayo magbasa ng Bible sa isang araw? Tatlo. Ay, isa lang, basta by chapter or by, basta ano. Kasi it gives you wisdom talaga. Ikaw, kuya,
Nagbabasa ka? Ayan. Gawin yung devotion yan. No? Ang maganda niya, ang naging technique ko noon, every night, I sit to it. Kasi yun yung parang devotion mo sa Panginoon. Yun yung parang ano mo sa Kanya, yung magpanata. Imbis na magpanata kayo na lumuhod sa altar ng ilang beses, imbis na magpanata kayo na every year ay pupunta ka kung saan saang lugar, ang panatayin nyo, ang gawin yung panata ay, Lord, I want to read your word. Every night. Gawin yung panata yan. Sino ang handang magpanata na magbabasa na ng Bible? And this is your lamp unto your faith. Huwag yung ibang-ibang kasulatan, kahit Christian pa yan. Ang mga kasulatan, mga reference lang yan. Maaaring makakuha ka lang ng mga explanation. Pero huwag ka agad kayo babasa ng kung ano-anong mga kasulatan. Read the Bible. Actually, ang mga sumulat ng Bible ay ordinaryong tao. Huwag kayo maniwala na ang Biblia ay nakakalito. Na ang Biblia ay para sa mga ministro lang. Mali yun. Kasi ang sumulat dito ay hindi mga master's degree. Hindi mga philosophers. Ang mga sumulat dito, iba-ibang tao, ordinaryo. Merong mangingisda, merong magsasaka, merong, may tax collector pa, o bagamat may hari, may propeta, iba-iba. Kasi ang kalooban ng Diyos, ang magbabasa rin ay mga ordinaryong tao. Hindi sila mga master's degree. Tulad ng sinasabi ng iba, nakakalito daw. Ayaw lang pabasahin sa inyo ang Bible. Gusto nila yung pabasa nila yung mga sinusulat nila. At ma-influensyahan kayo nila. At maging bias kayo sa Bible. Read the Bible. This is the very Word of God. This is the very presence of God. Ito talaga yung presensya ng Diyos nandito. Nagsasalita siya sa inyo. This is a preserved revelation. Revelation to. Nirebel niya for 2,000 years. Narebel niya sa mga iba't ibang pamamaraan, sa iba't ibang tao. At ngayon ito'y nabubuo kasi marami tayong mga nangyayari sa buhay natin, iba-ibang sitwasyon natin. Which is sometimes ituturo ka ng Holy Spirit kung saang part dito na nauugnay doon sa nangyayari sa iyo ngayon. Read the Bible. Huwag kayong mag-Facebook ngayon. Okay? Pakisara mo na yung mga cellphone nyo. Please. Huwag muna kayo mag-messenger. Ayan. Ano may pabuhin nyo? Magbasa kayo ng Bible, ha? To make a lamp unto your feet. The Word of God is light as God Himself is light. Ito'y liwanag. Ang Diyos ay liwanag, sinabi. Si Jesus ay liwanag. At ang bawat hibla rito ay galing sa salita niya. Kaya nga tinawag itong salita ng Diyos. Ba't may salita daw ng demonyo? Siyempre, nagko-quote yan. Halimbawa, pag ako nagkwento, ako may chinismis sa inyo, no? Chinismis ko kayo. Pero salita ko yun, nagkwento ako. May mga kino-quote ako, may mga sinasabi ko ng ibang salita, pero yun galing sa akin, the same way with God. Nakikwento siya. May sinasabi sa inyo na ito ang nangyari. Kaya ang lahat ng nangyayari sa atin actually, nangyari na sa Bible. Ikinikwento sa atin kung paano subukin, kung paano magmahal, kung paano sa kabila ng ating kabutihan ay may pagsubok, kung paano ang manampalataya. Nandito lahat yan, kinikwento sa atin, sinasabi sa atin. Kaya nga, you have to read the Word of God. God is telling you something important through His Word. And this is the lamp. The Word is light. The Word of God is light as God Himself is light. Ang maganda nga kapag kayo na po confused, meron akong isang naging member sa Zamboanga City. Confused ang buhay niya. Kasi yung asawa niya nagtatrabaho sa Malacanang, panahon pa ni President Marcos. Siyempre, pag nasa Malacanang ka, mapera ka, may mga babae ka. Kaya talagang inis na inis siya sa buhay niya. Talagang halos gusto niya na mag-suicide. Taga Zamboanga yun. May minsan pupunta pa siya ng Malacanang
At talagang inis na inis siya sa asawa niya. Minsan daw, talagang confused na siya, nalilito na siya, naguguluhan na siya, nadidiliman na siya sa buhay niya. Nakahiga siya sa kanyang kama. Double deck. May nakita siyang Bible. Yung Bible yung Gideon, yung maliliit lang. Nung binuksan niya ito, Psalms ang madalas dun no? Nabasa niya yung prayer dun. It is an outpouring of emotion of the writer. Alam niyo, nagpagaan sa kalooban niya. And that was the start na siya maging Christian. Naliwanagan siya. It was like a light in his eyes. It's like a lamp. Sa kadiliman ng paligid niya, biglang may nagliwanag. At yun, kahit ang hindi niya nabago yung asawa niya, pero siya nagbago. It's like a light. And that is the power of the Bible. Read the Bible. It would change your life. It would light up your life. Because God, this is the very presence, kapag binabasa nyo, of God. The Word of God is light, as God Himself is light. His Word is His presence. Sa bawat salita niya rito, siya yun. Sa bawat kwento niya rito, siya nagkikwento. Sa bawat nababasa nyo mga outpouring of emotion, siya nagsasabi sa inyo, ito yung nangyari sa aking lingkod. Na gusto niyang ipadama rin sa inyo. Na gusto niyang maunawaan nyo ang buhay nyo, ang damdamin nyo. This is His presence. Di ba minsan, yung bang mabigat ang problema mo, hindi naman kailangan magsalita yung kaibigan mo. Basta nandyan lang yung presensya niya. Ang sarap mag-outpour. How much more the Word of God? Andyan siya. At nababasa mo, ang yung mga talagang nangyari na noon. Nangyari na yung mga problema nyo, nangyari na noon. Pareho lang yan, inuulit lang sa inyo. And God is giving you strength as you read the Word of God. His presence is there as you read the Word of God. Basahin nyo ang Bible kung gusto nyong madama ang kanyang presensya. So, His Word is His presence. Tulad nga ng sinabi ko sa inyo, no? Pag ako nagsalita, nagbigay ng instruction, kahit wala ako, yan ay aking salita. Tagtuparin ko yan. Ako yan. His Word lights up our life. Yan po ang nagbibigay ng liwanag sa atin. As I told you, the world is full of uncertainty. Kaya nawa, kung gusto nyong maliwanagan, kung gusto nyong magkaroon ng confidence sa buhay nyo, the Word of God gives you confidence. Confidence against sa kawalan, confidence sa sakit, confidence sa aksidente, confidence sa lahat ng maaaring hindi magandang mangyari. Because the Word of God is a promises of protection, a promises of answer, a promises of provision. So the Word is the light of our life. His Word is lamp upon our feet in the dark world. Yun nga kanina yung pinakatema ko. His Word is lamp upon our feet in the dark world. The world of uncertainty. Praise God. Purihin ang Panginoon. So this time, lahat tayo magsitayo. We are walking in our plan. Lumalakad tayo sa ating mga plano. Lumalakad kayo sa inyong mga pangarap na maaaring mangyari o hindi. Lumalakad kayo sa mga turo ng mga tao. Pero hindi nyo alam, yun ba yung mga turo nila ay bias. Maaaring nangyari sa kanila pero hindi pala applicable sa'yo. Lumalakad tayo sa ating komunidad.
Ayon sa inyong nadarama, maaring nainggit kayo, maaring natatakot kayo, maaring galit kayo sa kapitbahay. Lumalakad tayo sa araw-araw. At sa bawat araw, sa bawat kinabukasan, hindi natin talaga alam ang mangyayari. Sa bawat araw. And God is giving us the assurance, His promises, His protection. Kaya sa bawat ginagawa niyo, sa bawat nilalakad niyo, alalahanin niyo ang Kanyang salita. Na sa bawat sitwasyon, nagpa-pop up yan sa isipan niyo, itong sinabi ng Diyos. Pero kung wala kayong nabasa kahit isa, yun ang problema. Walang magre-remind sa inyo. Walang magbibigay sa inyo ng mga promises. Wala kayong pinanghahawakan dito sa daigdig. Huwag niyong sa walang bahala ang Kanyang salita. Alamin niyo, basahin niyo. Because according to the author, sa kababasa niya ng salita ng Diyos, para daw siyang liwanag sa Kanyang mga paa. Panginoon, salamat. Sige, bago tayo manalangin, awitin natin ang awit na yun, Light of the World. Let us claim that God is our light. His word is our light. Light of the world, He stepped down into darkness. Open my eyes, let me see. Yes, Lord. Beauty that made His heart adore you. Love of a life Spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Praise God. Lord, guide them with your word. Enlighten them with your word. Protect them according to your word. Give all their provision according to your promises. Your very word is your presence. Your very word is you Himself. Kaya narito kami, Panginoon. Sa lahat ng narinig nilang salita, tumimo ito sa kanilang puso at hanapin pa nila kung sino kayo sa inyong salita. Mga kapatid, mahalin niyo ang salita ng Diyos. Hanapin niyo ang salita ng Diyos. Alamin niyo ang salita ng Diyos. At sundin niyo ang salita ng Diyos. It will be a light in your life in the midst of this dark world, of this uncertain world. Panginoon, salamat, Panginoon. At ito'y gagawin niyo sa bawat isa, Panginoon. At according to your word, hindi niyo sila pababayaan, iiwan, ni papabayaan man, Panginoon. Bagos, Panginoon,
kayo ay sa kanila sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you.